Pala doon, hindi ko nabago. Mensahe po yun, ano? Ang isang uri ng bunga na dapat masumpungan ng Diyos sa atin. Nung nakaraan, meron ding bunga yung ating pinag-aralan. No? Kaya lang, ibang klaseng bunga naman yon, ano? Na ating pinag-aralan. Bunga nung pagmamataas. Ito naman, yung bunga na gustong makita ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ngayon, ayon din doon sa ating narinig kanina sa Bible study, nasa pamamagitan ng pangangaral ng mga apostol, lalo na nga sa pangunguna ni Apostol Pablo, sapagkat si Apostol Pablo ang naging apostol para sa kahentilan. So kabilang tayo doon, sapagkat hindi tayo kabilang doon sa bansang Israel. No? So labas doon sa bansang Israel, yun yung kahentilan. Kaya ang naging apostol ng kahentilan, si Apostol Pablo. So napalaki ng role ni Apostol Pablo sa kahentilan sapagkat siya ang ginamit ng Diyos at ng Panginoong Jesucristo upang maipangaral sa kahentilan ang salita ng Diyos. At hanggang sa umabot nga sa atin sa mga oras na ito. Na sa pamamagitan ng pangangaral, pagka nangaral, mayroon nagiging bunga. Di ba? Naging bunga nga ni Apostol Pablo, marami siyang napabotismuhan eh. No? Bagamat yung personal na siya mismo nagbautismo, si Gayo at si Crispo ang siyang kanyang nabotismuhan. No? So, sa bawat pangangaral, mayroon nagiging bunga. At tayo, gayon din. Naging bunga tayo ng pangangaral ng mga manggagawa sa loob ng iglesia. Noon kami, sabay kami ni kapatid na Deacon Demetrio Lorido, saka si kapatid na Ronald Tolentino, at yun natatandaan ko kaming tatlo ang sabay-sabay na binotismuhan ni Elder Simeon Mangulabnan Sr. doon sa Pambuan. No? So bunga kami noong pangangaral ng mga naunang manggagawa noon. So ganun din sa panahon natin. No? Naging bunga tayo dahil mayroong nangaral na mga lingkod ng Panginoon na ating sinampalatayanan yung mga turot aral sa banal na kasulatan. Kaya doon tayo nakapasok at naging iglesia ng Diyos. Na yun ang naging paraan ng Diyos para tayo ay tawagin. Sapagkat kasangkapan lamang ng Diyos ang mga tao sa pagtawag. Pero ang talagang tumatawag sa lahat ng sumasampalataya, anong sabi? Unang Korinto 1:9, ang Diyos ay tapat na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo sa pakikisama ng kanyang anak na si Jesucristo na Panginoon natin. So, Diyos ang mismong tumawag sa atin. Kasangkapan lamang ang mga manggagawa sa iglesia. Kasangkapan lamang ang mga kapatid na nakahikayat ng may sasama sa pagsamba. Diba? Pero sa kakabuuan, Diyos ang siyang may kalooban na tayong lahat ay tawagin niya sa kanyang iglesia. At sa paanong paraan tayo tinawag ng Diyos? Ang sabi nga, unang Tesalonica, sabi ni Apostol Pablo, at dahil naman dito, kami ay nangagpapasalamat na walang patid sa Diyos, na nang inyong tanggapin sa amin ang salita na ipinangaral sa makatwid bagay ang salita ng Diyos, ay inyong tinanggap na hindi gaya ng salita ng mga tao, kundi ayon sa katotohanan na salita ng Diyos na gumagawa naman sa inyo na nagsisisampalataya. So, sa pamamagitan nung pangangaral, merong ipinangaral na salita ng Diyos, yun ang ating tinanggap. Yun yung paraan kung bakit tayo natawag sa iglesia. Ipinangaral yung salita kasi
Yun, di ba, yun naman ang utos ng Panginoong Kristo sa kanyang mga alagad. Magsihayo kayo sa buong sanlibutan. Ipangaral ninyo ang ebanghelyo. Ang sino man sumampalataya at mabautismuhan ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng kaligtasan. So, yun yung paraan para tayo. Kaya tayo na dito ngayon sa iglesia. Naging bunga tayo nung pangangaral ng ating mga kapatid. O naunahan na ang mga manggagawa sa loob ng iglesia. At yan din ay tungkulin ng buong iglesia. Di ba sabi naman sa 3:10 ng Epeso, kung di ako nagkakamali. Katungkulan ng buong iglesia yon. Yung iglesia, ang siya binigyan ng kapangyarihan, ng karapatan para ipakilala sa buong sanlibutan yung kapuspusan ng karunungan ng Diyos. So tayo lahat, miyembro ng iglesia, nasa iglesia. Kaya lahat tayo, nasa atin din naman yung tungkulin para may pangaral yung salita ng Diyos. Hindi man ang isang kapatid, isang miyembro, hindi man siya yung mismong mangangaral ng salita ng Diyos, pero yung pag-akay, di ba? Napakahalaga nun na makaakay ang isang kapatid, may sama sa pagsamba, maientrega sa mga manggagawa sa lokal, siyang mangunguna para ipangaral ang salita ng Diyos. So lahat tayo merong tungkulin. Ngayon, ano rin yung kaloob na tinanggap natin? Mula nang tayo sumampalataya. At sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mga bautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Merong kaloob na tayo'y tinanggap mula sa Espiritu Santo. Sapagkat sinasabi rin ni Apostol Pablo na merong bunga yung Espiritu. Diba sa Galatia 5:22? Ano-ano yung mga bunga na ating tinanggap kung talagang tayo'y sumampalataya, tinatanggap natin ang Diyos at ang Panginoong Kristo, tinanggap natin yung salita ng Diyos, tinanggap din natin yung kaloob ng Espiritu Santo. May mga bunga yung Espiritu. Ano ba yung mga bunga ng Espiritu? Kanang unahan? Pag-ibig. Di ba? Bunga ng Espiritu. Ang sabi, ang pag-ibig ay mapagpahinuhod at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi nananaghili. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri, hindi mapagpalalo. Hindi nag-uugaling mahalay, hindi hinahanap ang kanyang sarili, hindi nayayamot, hindi inaalumana ang masama, hindi nagagalak sa kalikuan, kundi nakikigalak sa katotohanan. Lahat ay binabata, lahat ay pinaniniwalaan, lahat ay inaasahan, lahat ay tinitiis. Ang pag-ibig ay hindi nagkukulang kailanman. Kahit maging mga hula ay mga tatapos, maging mga wika ay titigil, maging kaalaman ay mawawala. Pero yung pag-ibig nananatili. Hindi rin magkukulang, hindi nagkukulang kailanman. Kauna-unahan na bunga ng Espiritu, pag-ibig. Diba? Kasi ang sabi nga ni Apostol Pablo, alisin mo yung pag-ibig. Ang sabi niya, mapalipat mo man daw yung bundok. Ganong kalaking pananampalataya yung mayroon ka. Diba? Mapalipat mo ba yung bundok? Pero wala kang pag-ibig. Wala daw kabuluhan. Napakahalaga ng pag-ibig. Na yan ay isa sa bunga ng Espiritu na dapat nasa atin. Diba? Kasi kaloob yun ng Espiritu Yun ang nasa atin. Kinakailangan taglay ng isang mananampalataya yung pag-ibig. Ano pa ang bunga ng Espiritu? Kagalakan. Joy. Ang kagalakan ay nagdudulot ng kapayapaan sa puso at isipan kahit sa gitna ng mga pagsubok.
Sabi sa Pilipos, mga galak kayong lagi sa Panginoon, muli kong sasabihin, mga galak kayo. So nandun yung kagalakan. Kagalakan sa paglilingkod sa Panginoon. Diba? Lagi nating maging kagalakan yun. Itong ating ginagawang pananambahan, linggo-linggo, laging kagalakan sa bawat isa sa atin. Lagi natin pinananabikan na dumating yung araw na ito para sama-sama tayong sumamba sa Panginoon. Isang tinig tayong magpasalamat sa Diyos. Nasa atin lagi yung kagalakan na magpasalamat, magpuri sa Panginoon. Ano pa ang bunga ng Espiritu? Kapayapaan. Peace. Ang pagkakaroon ng kapayapaan ay nagdudulot ng magandang epekto sa physical at emosyonal na kalusugan. Ayon sa Kawikaan 14:30, ang isang payapang puso ay nagbibigay ng buhay. Diba? Subukan mong marami kang problema, hindi ka payapa. Depressed ka lagi. Mabilis makatanda. Mabilis nagpapaikli ng buhay. Kasi hindi maganda sa kalusugan ng tao. Pero kung payapa ka, yung iyong isipan, payapa maging ang sa pang-espiritual, talagang nagbibigay ng buhay. Yung payapang puso. No? Nakapagpapahaba ng buhay. Kapag ka payapa ang iyong kalooban sa lahat ng bagay na yan. Sunod, pagtitiis. Ang pagtitiis ay nagiging dahilan upang palakasin ang ating pananampalataya at tiwala sa Diyos. Ang mga pagsubok ay nagdudulot ng pagtibay ng ating karakter. Sa Santiago 1:4, at inyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. So, napakahalaga ng pagtitiis. Diba? Hindi natin matatalo ang tukso kung wala tayong pagtitiis. Hindi tayo makatatagpos doon sa mga pagsubok, hindi natin malalagpasan yung mga pagsubok kung wala tayong pagtitiis. Kinakailangan ng pagtitiis. Diba? Pigilin natin yung ating sarili. Lalo na sa kaluguran sa Panginoon. Lagi nating inugnay pagdating sa pananampalataya, sa spiritual, hindi lang doon sa mga bagay na pang physical, material, kundi higit sa lahat, pang spiritual. Diba? Maraming bagay na maaaring humadlang sa ating pananampalataya, sa ating mga gawaing paglilingkod sa Diyos. Kung wala yung pagtitiis, wala tayo rito. Diba? Hindi ka makakasamba. Kung may gagawin ka, mas mahalagang para sa'yo, mas mahalagang bagay, napaka-importanting bagay. Malaki ang magiging kapalit pagdating sa material na bagay. Kung wala kang pagtitiis, wala ka rito. Pero kung meron kang pagtitiis, ano man yung mga bagay na yan, ang sabi nga ni Apostol Pablo, inari ko lang sukal yung mga bagay na yan, tamuhin ko lang si Kristo. Bakit? Kasi meron siyang pagtitiis. Tinis niya na kalugihan lang yung lahat ng mga bagay na yun. Kaya napakahalaga ng pagtitiis. Na siyang ipinagkaloob ng Diyos sa lahat sa atin. Kaya lang, tayo rin mismo ang lalaban. Kung di mo susupil yung sarili mo, hindi ka nanalo. Kasi hindi mo nadaig yung sarili mo. Diba? Sabi nga ni Apostol Pablo, sinusupil ko yung aking sarili. Bakit? Kasi baka makita rin din siya sa mga hindi magandang gawa kung hindi niya susupilin yung kanyang sarili. Gayon din tayo Sinusupil natin yung ating sarili para mauna natin ng Diyos. Yun naman ang mahalaga yung sinasabi sa banal na kasulatan. Diyos muna. Bago yung lahat ng bagay. Diyos muna. So, kinakailangan ng pagtitiis. Kabaitan, kindness. Ang mabait na tao ay nakikinabang, na nagpapakita na ang mga taong may kabaitan ay pinagpapala ng Diyos. Sa Kawikaan 11:17, ang taong mabait
ay nag-iimpok ng kabutihan. Diba? So, nag-iimpok tayo. Sabi nga sa banal na kasulatan, sa Diyos tayo nagpapautang eh. Diba? Lahat ng mga ginagawa natin, babayaran ng Diyos. Ang Diyos ang magsusukli sa lahat ng kabutihan, kabaitan na ating ginagawa sa loob at labas ng iglesia. Diba? So, kailangan yan. Hindi pa pwedeng nasa iglesia ka tapos iba yung ugali mo. Paglabas mo ng kapilya, hindi na ugaling Kristiyano. Hindi. So, kinakailangan makita sa atin yung kabaitan. Kabutihan. Ang kabutihan ay nagbubukas ng daan sa mas malalim na ugnayan sa ibang tao. Ang mga taong gumagawa ng mabuti ay kadalasang mas pinapahalagahan at minamahal ng kanilang kapwa at itinuturing na higit pa sa kapatid. So, naging paksa din natin yun, di ba? Ituring nating higit yung iba kaysa sa ating sarili. So, yun ang kabutihan na nasa atin ipinagkaloob ng Espiritu Santo. Katapatan, faithfulness. Ang katapatan ay nagdadala ng paggalang mula sa ibang tao na nagiging dahilan upang sila ay magtiwala sa atin. Sa Kawikaan 11:3, ang pagtatapat ng mga matuwid ay papatnubay sa kanila. So, kinakailangan talaga yung katapatan. Kahit sa hanap buhay lang, di ba? Napakahalaga na meron kang katapatan doon sa iyong pinapasukan kung ikaw ay isang empleyado. Mapagkakatiwalaan ka. No? Nandun yung katapatan mo sa iyong boss. Pagdating din sa pananampalataya, andun yung ating katapatan sa Diyos at sa ating Panginoong Hesukristo. Diba? Na gusto natin talagang masumpungan tayo ng Panginoon na pinapahalagahan natin bawat tungkulin na iniutos niya sa bawat isa sa atin. Maging tapat tayo lalo na sa paglilingkod sa Panginoon. Diba? Parang inihalin tulad din doon sa talinghaga ng ating Panginoong Hesukristo tungkol doon sa alipin. Na nung umalis yung kanyang amo, ano ang ginawa ng alipin? Binugbog niya yung kanyang mga kasamahan. Kaya nung dumating yung kanyang Panginoon, nahuli siya sa ganung paraan. O kaya hindi, nung pagdating nung pag-alis ng kanyang Panginoon, hindi na siya gumawa. Sabi, nakapag-inuman, dumating bigla. Nahuli siya sa akto. Wala sa kanya yung katapatan. No? Nasabi nga, sa kasabihan na pag wala yung pusa, doon naglalaro yung daga. Diba? So, hindi dapat na ganon. Sa atin, alam natin, pagdating sa paglilingkod sa Panginoon, nakatunghay ang Diyos. Nakatunghay ang Panginoong Hesukristo. Alam nila kung ano ang ginagawa ng bawat sa atin. Maring maikubli natin sa ating kapatid, sa ating kapwa, kung ano yung ginagawa natin, pero sa Diyos hindi. Yung ating paglilingkod, naka-record, alam ng Diyos kung tayo'y gumagawa sa iglesia, kung sinusunod natin yung mga utos ng Panginoon. So, ang sabi nga, makita tayo na ganoon ang ating ginagawa. Umalis man yung employer, gumagawa siya nung umalis siya. Nung bumalik yung kanyang employer, gumagawa pa rin siya. Kahit walang nakakita, gumagawa siya kung ano yung kanyang trabaho. Lalo ngayon, di ba, sa mga bahay, kung ikaw ay, lalo yung mga maid o yung kasambahay, karamihan sa mga ganyang may mga CCTV, kaya nakikita yung kanilang galaw kung sila'y nagtatrabaho kahit na walang nakabantay. So, ganun din tayo sa Panginoon no? Hindi lang basta ordinaryong CCTV, nandoon sa langit. Nakatunghay tayo, nakatunghay sa atin. Wala tayong
mapagtataguan. Sa CCTV, pwede pa nating pagtaguan eh. Takpan mo lang yan eh. Kaya lumihis ka eh. Hindi ka na makikita eh. Pero sa Diyos, hindi. Kahit saan ka pumunta, makikita ng Diyos. Alam ng Diyos. Kaya kinakailangan lang magtapat tayo sa Diyos. Gawin natin kung ano yung ating tungkulin. May nakakakita mang kapatid o wala, gumagawa tayo at naglilingkod sa Panginoon. Kagandahang loob, gentleness. Ang mga tao na may kagandahan loob ay nagdadala ng kapayapaan at pagkakasundo sa kanilang paligid. Sa Filipos 4:5, ipadaman ninyo sa lahat ang inyong kagandahang loob. Malapit nang dumating ang Panginoon. Yan. So, lalo ngayon sa panahon natin, nakikita natin na talagang malapit na ang pagparito ng Panginoon sapagkat marami ng mga senyales na ating nakikita na malapit na ang pagparito ng ating Panginoon. So magkaroon tayo daw ng kagandahang loob, ipadama sa lahat. Diba? Sa lahat naman eh. Sabi nga sa Galatia, gumawa kayo ng mabuti sa lahat. Diba? Lalong-lalo na sa kasambahay, lalo na sa kasambahay ninyo sa pananampalataya. So, sa lahat ng tao, loob at labas, kinakailangan nandoon yung kagandahang loob ng bawat isa sa atin. Pero meron pang mas higit, no? Doon daw sa ating mga kapatid sa iglesia. Mas gawan natin ng mabuti ng kagandahang loob. At ikasyam, pagpapakumbaba. Humility. Ang mga mapagpakumbabang tao ay nagsisilbing halimbawa at inspirasyon sa iba na nag-uudyok sa kanila na maging mapagpakumbaba rin. Magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus, sabi sa Filipos 2:5. Diba? Kailangan yan. Maging mapagpakumbaba. Kasi kung sa tao nga, alam naman natin, kapag ka ang isang tao ay mapagmataas, kung meron lang pinag-uusapan, may magtataas ng boses. Diba? Pinagmumulan ng alitan eh. Pero kung nandun ka lagi na nandun yung pagpapakumbaba, yung malumanay wika na salita, nakapagpapalubag loob yan eh. Diba? Bakit laging merong mga pagka nagkaroon sa kalye, bakit laging merong nag-aaway? Nagkatagisan. Kasi ang magiging nauuwian yan, nag-aaway, umahantong pa sa pagpatay, binabaril yung nakakaalitan sa kalye. Bakit? Wala yung pagpapakumbaba. Pero kung nandun yung pagpapakumbaba, yun nga raw yung nakapagpapalubag loob dun sa tao. Diba? Pero pagka mainitin ang ulo, diyan na magsisimula yung alitan. Mataas ang boses, sasabayan din ng mataas na boses, away na yon. Pero kung merong isang magpapakumbaba, baka mapagpalubag loob din niya yung mainit ang ulo. So, yun lang kailangan talaga, pagpapakumbaba na dapat na gawin na isa sa mga kaloob ng Espiritu Santo, ang pagpapakumbaba. So, ang mga bunga na ito ay nagsisilbing patunay ng pagkilos ng Espiritu Santo sa ating buhay at nagpapakita na ating tunay na relasyon sa Diyos. Ang pagkakaroon ng mga katangiang ito ay mahalaga. No? At upang magbigay ng magandang halimbawa sa ating kapwa at upang mapalaganap ang pagmamahal ng Diyos. Naging bunga tayo, kung paanong merong bunga yung Espiritu, doon naman kung inyo napansin, ang sabi, may isang bunga na gusto makita sa atin ng Diyos. So, isa pa rin na isang sa tungkulin ng iglesia, gaya na nabanggit ko kanina, yung paghahayag ng salita ng Diyos. Naging bunga tayo ng pagtawag ng Diyos sa pamamagitan ng pakikinig.
at pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Ano naman yung dapat makita sa atin ng Diyos? Sa Hebreo 13:15. Sa pamamagitan nga niya ay maghandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Diyos. Sa makatwid baga ay ng bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kanyang pangalan. Di ba? Kaya nabanggit ko kanina na ang iglesia, tungkulin natin lahat yan. Na yung bunga ng labi, alin yung bunga ng labi? Nagpapahayag daw ng kanyang pangalan. So ibig sabihin, tayong lahat, meron ding tungkulin na ipahayag yung salita ng Diyos. Hindi lang ang mga manggagawa, kundi tayong lahat. Meron din tungkulin, makapag-anyaya ka, may bahagi mo, hindi mo man sila masama sa iglesia. Ang mahalaga na ipahayag mo yung salita ng Diyos. Nasa kanila na yon, choice nila yon. Kung pakikinggan ka o hindi. Ang mahalaga na ipahayag mo yung ating pananampalataya. Yan, ano rin ang sabi ng Panginoong Kristo upang magbunga pa tayo ng marami. No? Ang sabi ng Panginoong Kristo sa 1:15:4-6, kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na di makapagbunga sa kanyang sarili, maliban na nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, maliban na kayo'y manatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Ako'y hindi ninyo hinirang, ngunit kayo'y hinirang ko. At aking kayong inihalal upang kayo'y magsiyaon at magsipagbunga, at upang manatili ang inyong bunga, upang ang anumang inyong hingin sa Ama, sa aking pangalan, ay maibigay niya sa inyo. So, kinakailangan para tayo daw ay magbunga, manatili tayo sa Kanya. Sino yung puno ng ubas na binabanggit? Siya raw yung puno ng ubas. Ang magsasaka yung kanyang ama. Nililinis ng ama yung bawat sangang nagbubunga para lalo pa raw magbunga. At yung sangang hindi nagbubunga, natutuyo na yun eh. Pinuputol niya, inaalis, tinatapon, lalagay sa apoy. So para tayo daw ay magbunga, kinakailangan manatili tayo sa Kanya. Manatili tayo sa iglesia, sapagkat si Kristo ang Pangulo sa iglesia. Ang sabi ng Panginoong Kristo, kung saan ako naroon, doon ang lingkod ko. Nasa iglesia siya, nananatili tayo doon sa iglesia. Sapagkat pagka umalis ka sa iglesia, hindi ka makapagbubunga. Diba? Hindi ka makapagbubunga ng mga gawang kabanalan kung wala ka sa iglesia. Napakahalaga na bawat lahat ng nagbabanal. Diba? Sabi sa Matandang Tipan, Ezra 7:23, anumang inutos ng Diyos ng langit, gawin lubos sa bahay ng Diyos ng langit. Sapagkat doon dapat gawin yung utos ng Diyos. Nagbabanal tayo doon sa iglesia ng Diyos. Kung wala tayo sa iglesia ng Diyos, wala ka doon sa, hindi ka isang sanga doon sa puno ng ubas na si Kristo, walang kabuluhan, anuman ang bunga na iyong gawin. Pagsisikap. Maari sa buhay na ito, sanlibutan, oo, magbubunga ka sagana. Pagdating sa mga material na bagay, pero panandalian lang yon. Ang itinuturo ng Panginoong Kristo na bunga ng ating pananampalataya, hindi lang basta yung mga material na bagay dito sa sanlibutan, kundi higit sa lahat. Sabi nga ni Apostol Pablo, nakatanaw tayo doon sa malayo, hindi dito sa material na bagay, kundi doon sa pangwalang hanggan, doon sa langit. Yun ang mas magandang bunga na dapat na ibunga ng bawat isa sa atin, yung at sa pamamagitan ng ating mga mabubuting gawa. Magbunga tayo. Yung mga gawa ng Espiritu, bunga ng Espiritu, yun ang makita sa ating pamumuhay dito sa sanlibutan. Kasi mahirap
makapag-akay ang isang kapatid na umakay ng isang tao, dalhin sa iglesia, kung makikita siya na siya man wala sa kaayusan, sa kanyang pamumuhay, sa kanyang ugali. Paano ka makakaakay ng isang tao kung nakikita sa iyo kadiliman? Hindi pwede. Kasi babalikan ka lang nun magbago ka muna. Nakakay mo, ikaw din, ganun din. Di ba? So, hindi magiging epektibong taga-akay kung wala yung mga bunga ng Espiritu sa iyo. Para makapagbunga tayo, tayo muna ang unang maging ehemplo sa lahat para maakay natin sila. At manatili tayo sa puno ng ubas. Manatili tayo kay Kristo. Lilinisin ng Ama yung sanga na yon para tayo do'y lalo pang magbunga. Merong mga sanga, maaaring nandun pa nakakabit, pero unti-unti na nawawalan ng supply ng dagta kasi unti-unti nang namamatay. Unti-unti nang natutuyo. Maaring magbunga pa rin yan, pero hindi na ganun kaganda. Kaya nabanggit noong nakaraang linggo, di ba? Ano yung nagiging bunga nun? Tinik at dawag. Hindi na maganda. Pero kung nasa iyo, nasa atin, yung mga bunga ng Espiritu, nakikita sa atin at nagagampanan natin yung ating tungkulin sa Iglesia ng Diyos, tutulungan tayo ng Panginoon na lalo pang magbunga. Manatili lang tayo sa iglesia. Diba? So yun ang inuutos na gawin ng bawat isa sa atin. Kung tayo ngayon ay nagtanim ng mabubuting bagay, lalo na sa pang-espiritual o sa pananampalataya, ano yung ating aanihing bunga sa lahat ng ating pagtitiis at pagbabanal? Ang sabi sa John 4:36 ng ating Panginoong Kristo, ang umaani ay tumatanggap ng upa at nagtitipon ng bunga sa buhay na walang hanggan, upang ang naghahasik at ang umaani ay mga galak kapwa. Diba? So, pagdating sa spiritual, yun yung ating aanihin. Diba? Nagbunga tayo na nagbunga ng ating pananampalataya. Nasa atin yung gawa, bunga ng Espiritu, nakita sa ating pamumuhay, nagampanan natin yung ating tungkulin sa Diyos at sa ating Panginoong Kristo, na natili tayo sa iglesia, nakakabit sa puno ng ubas na si Kristo. Yun ang aanihin natin, buhay na walang hanggan. Yun ay isang pangako sa bawat isa sa atin, na kung nasa atin yung lahat ng bunga ng ating pananampalataya, sa kabuuan sa ating lahat, yung bungang ating namang aanihin doon sa langit, yun yung buhay na walang hanggan, sa piling ng Ama at ng ating Panginoong Hesukristo. Naway makita tayo ng Diyos na patuloy na ginagawa ng bawat isa sa atin yung ating tungkulin sa iglesia, tungkulin sa kapatiran, maging mabuti tayo sa lahat ng tao. Ang sabi nga sa banal na kasulatan, maging mabuti tayo sa lahat, lalong-lalo na sa kasambahay sa ating pananampalataya. Isang magandang araw po sa ating lahat.